After the hearing po sa Senate, ano na po yung bago na meron tayo dito sa R10? Ito yung pinaka-boundary from Manila to Navotas, Kamanava. So dito po tayo nagsimula. So going towards there, ando doon na rin yung mga nag-uuplansita natin. And papunta tayo sa may district, meron din tayong outpost doon. Para meron talaga tayong police na magmaman 24 oras. We are planning to put up more, magpapagawa tayo ng mga ganitong klaseng outpost para madagdagan din. Ilagyan natin ng maliwanag na ilaw, magkakaroon ito ng paging system o sound system para dito sa intersection na to, unang-una, maprotektahan natin yung mga tumatawid. At pangalawa, kaya natin nilagyan ng 24 na personnel natin mula dito sa Road 10, sa boundary namin ng Northern Police District hanggang dito sa dulo, kinalat namin yan. Yung 24 na yon sa umaga at iba naman ikinakalat namin sa gabi. Nag-request pa kami ng karagdagan mula sa ating regional director. Pinagbigyan naman tayo kaya nag-download na naman ng additional 50 which is dito natin ilalagay sa area ng Tondo at sa area ng Parola. We assure you with the numbers that we have, magiging safe yung travel ng ating mga kababayan na dadaan dito sa Road 10 papunta sa kanilang mga destination. Sir, since eto, di ba, nagkaroon na nga, nadagdagan na ng police visibility sa area, nagkaroon po ba ng changes sa ratio ng mga kaso dito? Yeah, so far no, yung na-viral kasi yung mga bata na nanghablot dito sa daan. So far dito sa area ng Navotas, since I assumed wala pa naman so far. And accordingly, hindi na nangyayari yung mga ganong hablutan dito sa daan. 2 mobile cars ang nakalagay dito. Pakikita po natin, dito po sa dadaanan natin, ang kailangan ng intervention na binabanggit namin is magkaroon ng sapat na personnel dito sa Road 10 kapag panahon na merong traffic. Pag wala namang build-up ng traffic, ang mga personnel natin, nandun pa rin sila. Pero magko-concentrate kami sa mga intersections, particularly dito sa R10 Kapulong. Maglalagay din kami dyan sa may R10 Saragossa. Kasi pagka nagkaroon ng stop dyan, minsan may tumatawid na ng mga tao o kaya nandun na rin yung nag-a-attempt na gumawa ng mga ganitong klaseng pagnanakaw, mape-preventa natin. Sir, aside dun sa mga nandito sa outpost na mga PNP personnel, meron din po bang mga mobile na nagsisikot? Regularly ito yung umiikot. Pero pag matraffic na, nababara na kasi yung mga mobile cars natin. Kaya ang ginagamit natin yung mga motorcycle cabs natin. Meron tayong dedicated dito na 4 na motorcycles, no? 4 sa umaga, 4 sa gabi, tapos 2 mobile cars sa umaga, 2 mobile cars sa gabi. So yun yung roving dito sa kahabaan ng Road 10. Aside from doon sa mga personnel natin na naka-fix post dito sa mga intersections para immediately makakapag-react tayo kung kinakailangan natin, makapag-prevent tayo ng mga nangyayaring krimen dito. At the same time, makapag-assist din tayo sa mga kababayan natin kung nangailangan sila ng ibang klaseng tulong. Magandang gabi po sa ating mga motorista. Maaari lamang po na masarado ang inyong mga bintana at pakasana ng inyong mga gamit. Para rin po namin mga ligtasan na pagbiyahe ito sa Road 10. Maraming salamat po. Ay, ano pong masasabi nyo? Meron na pong outpost dito malapit sa lugar ninyo. Makakatulong sa amin na dito eh. Kasi halos nawala na dito yung yung alam mo na. Opo. Mas maganda po kasi delikado po talaga dito eh. Kahit po minsan kasi nagko-commute kami, naka-tricycle lang kami, may kaba po kami, lalo pag hihinto, pag na-traffic po na ganyan. Minsan nagkakaablutan, mas maganda po yung ganito. Feeling safe po kasi masyado po talaga maraming na disgrasya, maraming na i-snatch ng mga gamit. So, mas safe siya kasi mas comfortable kang maglakad ng kahit ikaw lang mag-isa. Nakaganda naman yan para sa mga commuters yung mga nagdadaan dyan, mga nananakawan. Maganda po, safe na safe po kasi marami nang upload dito eh. Lalo na sa mga dito pag may mga cellphone kami dito. Opo. Lagi po ba kayong nadaan dito? Opo, pag-uwi po ako ng Bulacan. Opo. Pero dati, kakaba ba kayo? Opo, kasi maraming patawid-tawid dito ng mga bata eh. Tsaka mga, hindi lang bata, pati yung mga... Opo. Kaya okay lang dito sila lagi. Doon sa mga tao, lalo na sa mga motorista dito, is makikita na nila na meron na pong kapulisan dito sa lugar na to para just in case meron man talagang mangyari, meron kagad silang mapupuntahan at mahinga ng tulong. And hopefully, with our intensified police visibility dito sa area na to, talagang mawala na yung mga ganong insidente.
carnap, hold up, snatching. Baka asset ng mga pulis ang mga nang hold up dito. Pero sa gabi, dun sa Road 10, walang police presence. Wala. Ayun, General, By sundown, wala. I want you to put an outpost. If I need to talk to your chief PNP, I will. From now on, I need an outpost doon. I'll give you 5 working days. Linis yung problema yan. Otherwise, babalikan kita on air. Hindi lang dito pati sa radyo ko. Babatikusin kita left and right kasama ng chief PNP mo. Hindi ko bibiro. Look at me. General, look at me. I'm not joking. Pag buhay ng taong nakasalalay dito, I'll be very dead serious. I don't fucking care kung sino yung kaharap ko na Poncio Pilato. Magkaaway na kami kung away. Please. Mungkahi ni Tulfo na karagdagang police visibility sa Road 10 na aksyonan. Masaya si Senador Idol Raffy Tulfo sa mabilis na pag-aksyon ng Philippine National Police, PNP, sa kanyang rekomendasyon na maglagay ng local police outpost sa Road 10 na tatalagahan ng hindi bababa sa 5 pulis at police mobile na available 24/7 para matigil na ang laganap na krimen sa binyansagang pinaka-notorious na kalsada sa Metro Manila. Matatanda ang isiniwalat ni Senador Idol na chairperson ng Committee on Public Services sa isang Senate hearing noong January 27 ang talamak na insidente ng hold-upon. Snatching, carnapping at iba pang krimen na patuloy na namamayagpag sa naturang kalsada na bumabaybay mula Navotas pa Maynila dahil na rin sa kakulangan ng police visibility. Kaya inobligan niya si PNP Deputy Director for Operations PB Gen. Reynaldo Pawid na umaksyon para masugpo ang laganap na krimen sa lugar at binigyan lamang ni Idol ang PNP ng 5 araw para simulan ang kanilang pagkilos. Nangako si Pawid kay Senador Tulfo na susundin nila ang rekomendasyon niya sa lalong madaling panahon. Makalipas ang 5 araw mula noong naganap ang pagdinig, nagtungo ang Senate team noong January 31 sa Road 10 para personal na tignan kung tinupad ng PNP ang pangako nila kay Idol. Nireport ng aking staff na malaki na ang pinagbago ng kalsada dahil mayroon ng karagdagang police outposts na gawa sa container vans at may sapat na ilaw sa harapan, gayon din ay dagdag na 48 PNP personnel na naka-duty sa Road 10, 24/7, saad niya. Mayroon na ring naka-standby na 2 police mobile at police motorcycle units na rumoronda sa kahabaan ng Road 10. Nagtalaga na rin ng mga pulis sa mga major intersection islands ng Kapulong at Saragossa magiging Streets, safe dagdag yung niya. travel ng ating mga kababayan na dadaan dito sa Road 10 papunta sa kanilang mga destination. Sir, since eto, di ba, nagkaroon na nga, nadagdagan na ng police visibility sa area, nagkaroon po ba ng changes sa ratio ng mga kaso dito? Yeah, so far no, yung na-viral kasi yung mga bata na nanghablot dito sa daan. So far dito sa area ng Navotas, since I assumed wala pa naman so far. And accordingly, hindi na nangyayari yung mga ganong hablutan dito sa daan. 2 mobile cars ang nakalagay dito. Pakikita po natin, dito po sa dadaanan natin, ang kailangan ng intervention na binabanggit namin is magkaroon ng sapat na personnel dito sa Road 10 kapag panahon na merong traffic. Pag wala namang build-up ng traffic, ang mga personnel natin, nandun pa rin sila. Pero magko-concentrate kami sa mga intersections, particularly dito sa Arten Kapulong. Maglalagay din kami dyan sa may Arten Saragossa kasi pag nagkaroon ng stop dyan, minsan may tumatawid na ng mga o kaya nandun na rin yung nag-a-attempt na gumawa ng mga ganitong klaseng pagnanakaw, mapepreventa natin. Sir, aside dun sa mga nandito sa outpost na mga PNP personnel, meron din po bang mga mobile na nag-iikot? Regularly ito yung umiikot. Pero pag matraffic na, nababara na kasi yung mga mobile cars natin. Kaya ang ginagamit natin yung mga motorcycle cabs natin. Meron tayong dedicated dito na 4 na motorcycles, no? 4 sa umaga, 4 sa gabi, tapos 2 mobile cars sa umaga, 2 mobile cars sa gabi. So yun yung roving dito sa kahabaan ng Road 10. Aside from doon sa mga personnel natin na naka-fix post dito sa mga intersections para immediately makakapag-react tayo kung kinakailangan natin, makapag-prevent tayo ng mga nangyayaring krimen dito. At the same time, makapag-assist din tayo sa mga kababayan natin kung nangailangan sila ng ibang klaseng tulong. Magandang gabi po sa ating mga motorista. Maaari lamang po na sarado ang inyong mga bintana at kapasana ng inyong mga gamit. Para rin po namin mga ligtasan na pagbiyahe ito sa Road 10. Maraming salamat po. Ano pong masasabi nyo? Meron na pong outpost dito malapit sa lugar ninyo. Makakatulong sa amin yan dito eh. Kasi halos nawala na dito yung yung mga, alam mo na. Opo. Mas maganda po kasi delikado po talaga dito eh. Kahit po minsan kasi nagko-commute kami, naka-tricycle lang kami, may kaba po kami, lalo pag hihinto, pag na-traffic po na ganyan.
minsan nagkakaablutan. Mas maganda po yung ganito. Feeling safe po kasi masyado po talaga maraming na disgrasya, maraming na i-snatch ng mga gamit. So, mas safe siya kasi mas komportable kang maglakad ng kahit ikaw lang mag-isa. Nakaganda naman yun para sa mga commuters yung mga nagdadaan dyan, mga nananakawan. Maganda po, safe na safe po kasi marami nang upload dito eh. Lalo na sa mga dito pag may mga cellphone kami dito. Opo. Lagi po ba kayong nadaan dito? Opo, pag-uwi po ako ng Bulacan. Opo. Pero dati, kakaba ba kayo? Opo, kasi maraming patawid-tawid dito ng mga bata eh. Tsaka mga, hindi lang bata, pati yung mga... Opo. Kaya okay na okay nandito sila lagi. Doon sa mga tao, lalo na sa mga motorista dito, is makikita na nila na meron na pong kapulisan dito sa lugar na to para just in case meron man talagang mangyari, meron kagad silang mapupuntahan at mahinga ng tulong. And hopefully, with our intensified police visibility dito sa area na to, talagang mawala na yung mga ganong insidente.